This passage functions as the final chapter and conclusion to the book of Ecclesiastes, offering the author's ultimate lesson after a long and often frustrating quest for meaning. Maraming tao ang they quest the meaning of life. Naniniwala silang doon sa nature nila matatagpuan niya. Kaya maraming pumupunta sa mundo to meet the creation rather than the creator. Pangalawa, a life lived in pursuit of pleasure. Ito yung buhay ni Haring Solomon. Nung siya'y manalangin ng wisdom, binigay sa kanya ni Lord. But he forgot that sometimes pleasure ang naghihiwalay sa atin sa mundo. Pleasure is so much tempting kasi gusto niya ayaw yung nahihirapan. Marami na nagsasabi, pastoran niyo makapunta ngayon kasi masama ang pakiramdam ko. Ayaw nila pumunta ng nahihirapan. They want pleasures in life all the time. Di ba ang hirap ang may sinat ka pumunta ka sa gawain ng Panginoon? Because of the wrong belief na pagpunta sa gawain is unpleasurable. Pero kung magbibigay ng 1,000, pupunta ka. Sabi ko rin sa kaibigan ko, ang misis ko, pag nilalagnat yun, tatabala ko lang ng 1,000 sa loob, bumabangon. Why? Because of the wrong notion na ang Diyos natin ay wala namang pakialam sa atin. Pero kung alam mo, na kung ano meron ka ngayon, yun ay galing sa Diyos. Yeah. Solomon lived a life in pursuit of pleasure. Kaya ang dami niyang asawa at mga kabit. Ang dami niyang yaman. He is the most powerful person during the time. Even Egypt ay hindi siya kayang girahin, awayin. Dahil yung anak ng reyna ng Egypt ay ginawa niyang asawa. Kaya lahat ng king sa paligid niya ay balain niya. Hindi ko ba? Mga kumpare at kumari niya. Those are the wisdom na ginamit ni Solomon. Kaya napakalawak ng Israel sa panahon na yan. Ito ang setting natin. The setting includes Solomon's own life, which was filled with vast wisdom. Wala nang iba pang makakapantay sa karunungan at wisdom. Yung dunaw nakukuha natin. But most of the time, yung wisdom ay hindi natin. Sipin mo, si Lord lang ang the best life, pero hindi mo pinapaniwalaan. Because you don't have the spiritual wisdom na kailangan natin. We only have the physical, the mental, and the emotional wisdom. Kaya pag nahihirapan, hindi kay Lord. Pwede lang hindi kay Lord. Diba? Hindi yung wisdom. Kasi bago ka matapos ang pag-aaral, mahirap pag-aaral ng ilan? 12 years, 20 years. Pag wala kang wisdom, pag-graduate mo ng senior grade, may trabaho ka ng maganda, hindi ka na magpapatuloy. Kasi ang kailangan mo lang ay trabaho. But if you have wisdom, naniniwala ka na hindi lang mo trabaho kailangan. It is the real wisdom and life na kailangan natin. Kaya ito pong pag-aaral natin ito, makinig po kayo mabuti. At pag ito ay nailagay niyo sa inyong sarili. Walang alam ng Diyos na dapat hirap na hirap sa buhay. Simple po, mayroong kang tatay na may-ari ng lahat, pero hirap na hirap ka sa buhay. It is your belief system na may problema tayo. Filled with wisdom, wealth. Di ba yun ang focus ngayon ng maraming tao? And lessons. Buti na lang, wala nang mga beer house sa Luzon. Pero ang dami natin resort. But ultimately, let him searching for a deeper purpose. Kaya itong aklat na ito, meron na sa mga aral na natutunan ng Ecclesiastes. Pero yung Proverbs, hindi pa masyado. Hindi pa siya matanda, hindi pa masyado. Pinag-aaralan pa lang niya yung mga sinasabi ng Diyos sa kanya.
Kaya number 3 natin, kaya ngayon ay ating patuloy na pag-aaralan ang Ecclesiastes chapter 12, verse 1 to 14, upang ating makita. Sometimes it's hard to see Spirit. Diba? Ano ba yung love? Nakita niyo pa mga itsura na kinalagay natin puso as a sign of love. Pero hindi mo nakikita yung Spirit. Nakikita mo yung taong in love, yung effect ng in love. Laging tulala. Sa panahon namin, yung biruan namin. Tol, tulala ka na naman. Pag mo isipin yung girlfriend mo, diba? Kasi in love siya. Diba? You can see the effect, but you cannot see the spirit of love. But you believe in love. Anger is a spirit, but we cannot see the spirit. But we can see the effect of the spirit of anger. Kaya tayo nahihirapan umunawa sa salita ng Diyos kasi hindi mo pararamdaman. But there are times you will feel the presence of the Spirit of God. Naramdaman niyo ba yan? Kung hindi ka spiritual, it is only your spirit that can touch with the Spirit of God. Bakit tayo tumataas sa kamay? Kasi tingnan niyo yung cellphone ninyo, di ba? Kahit saan ka nandoon, may signal. Higit pa rin ang attributes. Yung signal na yun, hindi mo naramdaman. But you have to believe when you raise your hands. Because God is Spirit. He is all over. Amen po ba? Palagpakan natin si Lord. Kaya dapat ang ating mind ay naroon na niya si Lord. Pwede mo sa Lord, pahipo naman. Kapag nagsimula kang naiwala sa sinasabi ng Lord ng Biblia that He is everywhere. Kagaya ng data everywhere. Kaya kahit di mo naramdaman, magbubukas ka ng cellphone kahit wala kang iba, wala rin po, hindi ka nakakonect sa Wi-Fi. It is believing. Pero pag hindi ka naniwala, kaya it is by faith. Pag hindi ka naniwala, hindi mo bubuksan kasi walang Wi-Fi. But if you believe that there is may data sa pagbubukas ka ng sir, kagaya ko, it is by believing that you will experience God in your life. Amen po ba? Muli pala naman natin si Lord. Ito po yun, kapag makita, hindi mo makikita ng Spirit. But you can see, your spirit can see and feel the Spirit of the living God. At matutunan. Andito tayo, hindi para mag-enjoy lang. Dapat pag umuwi tayo, meron tayong daladalang natututunan. Kasi sayang, yung shampoo mo, yung make-up mo, ba't uwi mo, wala ka rin naman natutunan. Yung kasi ginagawa ng Diablo sa buhay natin. Kung ano ang sinisiksik sa isip. Di ba? The real purpose of life. Sabihin mo sa katabi mo, buhay ka ngayon. Buhay ka ngayon. Diba? That is life. Di ba? Ano yung mga patay? Kahit sampalin mo, di na nag-react. Kasi wala na buhay. Then, but life is my purpose. Huwag ka maniwala na ikaw lang ang may purpose ka. Why? Kung ikaw binanggap mo si Jesus sa iyong buhay, you have now a new life. At ang new life ngayon ay hindi mo pag-aari. It belongs to the Lord. Amen po ba? Palampakan na natin si Lord ngayon. Yung naniniwala na ang buhay mo ay hindi mo pag-aari. Pinagkatiwala lang sa iyo. You're just a steward of your life. Now, the new life na binigay sa iyo ng Panginoon. Eh bakit kung umasta tayo parang tayo may-ari? Because of the wrong belief system na binibigay sa atin ng Diablo. Kung wala dyan, tinubola ka lang ni Pastor. Tinutuhi ka. Di mo ba? Structure ng ating text. Tapos lang ulit. In verse 1 and 2, remembering the Creator in your youth. Ako 17 ako. Okay, college days, high school days, wala sa atin ang Lord. Kaya kayo mga kabataan kayo, mabanat kayo. Kasi dito kayo.
mararanasan nyo ng mas mahaba ang blessing at biyaya ng ating Panginoon. Remembering the Creator in your youth. Kaya kung bata ka, maranasan mo na ng mas maaga ang ating Panginoon. Pangalawa, the reality of aging and mortality. Di ba maraming nakikita ang matay, pero paano ba natakot? Because of the belief of the universal salvation ng Catholics. Na kapag hindi ka naman umasa, doon ka sa purgatory, eh pagdadasal ka, si pastora nagdadasal noon, ako sa araw-araw, ng mga kaluluwa, to transfer. Kaya kung nakinig kayo lang Sunday, hindi totoo yun. Kasi kung saan ka, habang buhay ka, yun ang destination mo. Kung nabubuhay ka, hindi naniniwala, without faith in the Lord, then, kahit pagdating doon, kahit magsisi ka na, wala na panahon. Kasabi mo, Lord, totoo ka pala! Totoo ka pala, Lord! Diba? No way. Sabi no, ato pinag-aralan na sa the reality of aging. 70 years old na ako. Talo pa tayo, right? And the mortality. Maniwala kayo, wali mo mamasay ka kapatid. Kasi hindi mo pag-aari yun. Si Lord ang nagtakda. Pangatlo, the whole duty of man. May duty tayo. We are just His creations. Kapag gumawa ka ng bulaklak na bouquet, di ba may purpose yun? At ikaw ang nakakaalam ng purpose na yun. But one day, ang creation mo, malalang ka, mabubulok. Imbis natin, ayaw ni Lord na mabulok ang tayo. May duty tayo. Huwag mong isipin na okay ka lang. Kasi titingnan mo ang iyong duty. Okay? Pasok tayo sa ating point number 1. God commands you. Sabihin mo sa katabi mo, God commands you. Ang mga salita ng Diyos, karamihan dyan ay utos. Kaya God commands you to remember your Creator in your youth. Di ba sabi doon? Alalahanin mo, that is a command. Hindi yan pakiusap. Hindi yan kung gusto mo lang. It is a command. Letter A natin. The passage opens with a direct appeal to the young. Na alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Kaya na, blessed na blessed po ako sa mga kabataan natin. Maaga pati nagsisipunta. Ano masaya? Ano ba na nagpapasaya sa church ay ang mga bata at kabataan? Kasi tayo mga matatanda, inis na inis tayo sa ingay na ba? Hindi na nakakaipunta ang mga ito. Diba? Hindi ka masaya. Dapat masaya po tayo. Why? Kasi may bata tayong matuturuan. May bata tayong mag-check ng heart natin. Do we love souls? Bata yan eh. Alam mo mainit. Pag ikaw ay naiinis, hindi mo alam kung ano ang purpose. Makikita mo sarili mo, di ba? Nanginan pala ako sa gulo ng bata. God is changing your heart. Amen po ba? Balakpakan natin si Lord. Dapat masaya ka kasi nag-check ka. Kaya natin ako yung patanda, si Mamuntang ka. At pagsalitaan ng pagkaroon dito. Dito ka lang kasi meron. Di ba? Can you bear that? Kahit matala mga bata, sawayin mo lang. Bigyan mo lang ng chocolate. Tatahimik na yan. Di ba? Amen ba mga kabataan? Salamat natin sa Lord. Di ba? Lahat ang nangyayari sa paligid natin, it checks our heart. Masaya ba tayo sa mga nilikha ng Diyos? O naiinis tayo? Kung naiinis ka, hindi mo na-appreciate yung ginagawa ni Lord sa buhay mo. Diba kasi ang gusto natin yung masaya lang tayo. Depende. Diba? Depende. Kung pinapaniwalaan mo si Lord, magiging masaya ka. Even sa trials. Sino natutuwa sa trials? Pero hindi mo alam, doon ka matitip ng Lord sa trials.
To remember is more than just a recall. Nakalala ko si bro. Hindi ganun ang ibig sabihin nito. To remember means acknowledging God's authority and involvement in your life. Pag sinabing alalahanin mo habang bata ka pa, habang malakas ka pa, dapat naiisip mo si Lord. Ano ba yung mga bili ni Lord sa iyo? Ano ba yung kailangan mong gawin kay Lord? You have to worship God. You have to worship the Lord. Kung siya ay pinapaniwalaan ng Diyos at magbigay ng buhay mo, you have to worship Him. Sabi naman sa akin, Pastor, kahit naman sa akin, hindi mag-worship. Alam mo lang, yung gusto mo. Pero hindi mo alam, you have to come with your brothers and sisters. Because we are commanded to have fellowship with each other. Hindi ba? Yun lagi ang depensa kahit saan naman doon. Yes, the presence of the Lord, kahit sa sila nandun. Yun ang alam mo. Kaya dapat mag-aaral tayo kapatid para hindi yung natutunan mo. Yun lang ang alam mo. Maraming bilin si Lord na kailangan natin tumparin. Because it checks our heart. Diba, meron ka ng kapatid na masungit. Diba? Eh, matigas ka din. Papatulan mo ba siya? Eh, nakita mo na rin ang sarili mo. Diba? Kasi hindi ikaw ang tumawag dyan, si Lord. Diba? Amen po ba? Palagpakan natin si Lord. Kasi nag-check tayo. Ba't na natin tinitingnan yung hindi pa lumalago? Nag-check natin. Diba? Kasi ang sabi ni Lord, even your enemy, you have to love your enemy. Eh kung yun nga, pamisan-misan hinihitian ka, hindi mo mamahal. Then, dapat nakikita mo yung sarili mo, Lord, I need you. Para makita mo na kailangan mo si Lord. Yun po ang ibig sabihin, no? Kailangan makita natin na kailangan natin siya kasi kung tayo lang, hirap na hirap tayo ayusin sa sarili natin. Acknowledging God's authority and involvement and actively living a life that honors God. Kapag hindi mo minahal ang kapatid mo, lalo ang kapitbahay mo na lasinggero, hindi mo kayang mahalin. Doon ka muna magsimula sa kasama mo na kahit pa paano nag-uusap si Lord sa kanya kapag araw ng Sunday. Di ba? Araw ng Sunday. Kasi baka hindi rin niya nagbabasa ng Biblia pag araw ng Monday. Di mo ba? Kaya pagdating ng Sunday, puno-puno na siya ng putik. Di mo na makilala. Kasi hindi naligo sa salita ng Diyos. Amen mo ba? Malapakan natin si Lord. Kaya maintindihan mo na salita ng Diyos na lumingini sa atin. Hindi yung safeguard. Kalukuhan yung ano ng safeguard. Di ba? Ano patalastas ng safeguard? It is the Word of God that cleanses us with the filth and dirt of this world. Pero ito yung ginagamit. Araw-araw na ito magamit ng sabon lang. Pero the Word of God. Kaya, pagdating mo sa church, lugong-lugo ka, talunan. Problema ang tingin sa problema. Di mo ba? Dapat problems are trials that give us the muscle and the strength para tayo ay magpatuloy. Huwag ka magalit sa problema, pagpasalamat ka. Kasi nakita mo ang sarili mo sa harap ng problema. Letter B. Bago dumating ang mga araw at taon na puno ang kaguluhan. O yung mga edad na ngayon. Lahat ba lahat araw nakangiti kayo? Di ba palaging may gulo? O lahat na yun, may gulo sa bahay. Diba? Dumating na yung buwang akin. Di ba? Isutuin ka, di ba? Makakaranas ka ng pag-iso. Eh, hindi ka pa perfect. Yun ang babantayan ng laging kahinaan mo. Di ba ba? Kaya mo ba magpatuloy, magtiwala kay Lord? Na kaya kang baguhin ng Panginoon. Yun po ang hinahanap sa atin na Panginoon. Bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, there are times in our lives na magulo ang ating buhay. Magulo ang
kasama natin sa bahay. Panahon hindi mo na madama ang tamis ng buhay. Kaya di ba nagmamakamatay? Bakit lang ako naman naglaskas, anak? Wala na nagmamahal sa akin. Wala pa gusto maniwala sa akin, Pastor. Ako lahat ang may kasalanan kung hindi pa mamatay na lang. Di ba sa akin ng mga kabataan, di ko ba? Kasi wala na yung tamis ng buhay. Kaya mga kabataan, yung tamis lang ng chocolate, nagpapasaya na lang. Kaya po ba? Walang pakagananin ang sarili. Di ko ba? Ito na ang panahon ng pagiging matanda na. Pansin ba yun ng mga tumatanda na? Nag-iiba na yung matamis sa atin. Diba? Nag-iiba na yung matamis sa atin. A time when physical decline makes it difficult to fully enjoy life or to physically do things for God's kingdom. Kaya ang panahon na maging kabataan ay napakahalaga. Darating ang panahon na hindi mo na kaya. Kaya ang panahon na maging kabataan ay napakahalaga. It is a narrow window of opportunity for making wise, eternal decisions. Ang wisdom ay may eternal value dapat. Nagpakapagod ka diyan because may eternal value. Tinulungan mo ang kapatid mo kasi nakikita ni Lord yun. Nagpapakita ka ng pagdamay. May eternal value. The eternal decisions of life. Kaya kayo mga kabataan, tama ang ginagawa ninyo na lumalapit kayo sa Diyos para tumatag ang inyong pananampalataya. Amen po ba? Talampakan natin si Lord na pagpapatakan natin ang klase. Ano ba? Ang Word of God is alive. Tumatagos yan dahil sa iyong espiritu at kaluluwa. And then there's another. Don't waste your life. Solomon having pursued every worldly pleasures. Ito palagi ang gusto ng mga tao. Punong-puno ang palagi ang mga resort, ang mga restaurant, ang mga inasal. Grabe ang mga inasal din sa Luzon. Subukan din mo doon. Grabe. Doon nga lang sa SM pipila ka ng matagal. Dati pag senior ka, pwede ka. Pinapipila na rin yung pag-senior. Hindi mo ba? Eh nakakuha kami ng paraan doon sa may Seymour sa grupo. Pakunti na ng tao. Hirap kang pumarata. Pag may kotse ka. Aliit-liit ng parking lang. Pleasure, worldly pleasures. Ano ang worldly pleasures? Masarap na pagkain. Masarap na lugar. Di ba? Concluded that a life lived under the sun or without God. Pumunta ka sa isang lugar, anong palatandaan na without God? Di ba? Pupunta doon kahit malayo, pero pag Sunday, hindi makapunta sa gawain na Panginoon. Yun po ang mga buhay natin without God. Kasi karamihan, ang mga events and activities ay Sabado at Linggo. Kaya, without God. It is vanity, sabi ni Solomon. Of vanity, so ibig sabihin nun. Hindi ko maintindihan ng araw yung vanity ba. Meron daw siyang, galing ng contestant niya o galing ng alin niya. Vanity bag ang dala. Parang mahalaga yung vanity. Diba isipin mo sa daigdig dito? Yung vanity, the word na vanity, nilagay pa sa mga mamahaling gamit. Diba? Pero ang ibig sabihin nun ay meaningless, diba? Meaningless. Sabi nila kasi yung vanity bag lang, mukhang mamahalin. Pero hindi naman. Parang mga kopya lang, diba? The tragedy is coming to the end of life with new delight in the soul because one has tasted temporary pleasures. Kapag hindi ka na naaantig, na marami ka pa rin kakilala at kaibigan na hindi nakakakilala sa Panginoon, ang tawag doon
tragedy. Kasi wala tayong delight in the soul. Si Lord lang ang pwede magbigay sa akin. Kaya, without God, you cannot delight in other souls. Kaluluwa mo lang palagi ang mahalaga sa'yo. Kaluluwa lang lagi ng pamilya mo ang mahalaga sa'yo. Only God can transform your mind and your heart to obey God. Because God loves His creation. Amen mo ba? Palakpakan natin sa Lord. Kaya ano yung una? Ayaw matras mga. God commands you to remember your Creator in you, youth. Kung hindi ka na youth ngayon, mamaya hahabol tayo. Kasi yung mga kabataan ngayon, na-remind sila. Pangalawa, God reminds you the reality of aging. Alam ko sabihin na aging, pagtanda. And pagkamalihan. Di ba realidad yun? Kaya pag nakasalubong ko ng o nasa nabundutan mo ang bibig, it should remind us na one day ikaw ang naroon. At pag umarap ka sa Lord, nakakasigurado ka ba na nasa piling ka ni Lord? Kailangan natin magkaroon tayo ng assurance. Huwag yung wrong assurance. The decline of old age. Alalahanin mo sa verse 3, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan. Malala mo, malakas ka dati. Saan mo ginamit kung kalakasan mo? Diba? Alalahanin mo. Ano ka rin sa mag-i-end ang buhay mo? Nagagamit ka ba ni Lord? Diba? Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig. Diba dati, ayan, yung mga nag-wage, sila ro. Darating ang panahon, pag nag-wage sila, sasakit na ang gaywang nila. That is the sign of old age. Diba? Sumasakit na ang baywang nangihina ng bisig. This verse used poetic language to illustrate physical frailties of aging. Kapag matanda ka na, maraming bagay na hindi mo na maaaring gawin para kay Lord. Halimbawa, pumunta sa malayo. Kaya pag niliyaya na niya ako, "Kuya, sana ka sa Mindoro." Christian. Kailan ba yun? Ito lang yun eh. Sabi ko, parang pag ganyan, hindi ko kumisado yung lugar, parang tinatawagan niya akong sumama sa inyo. Diba? Kaya nung sa Bicol, sumama ka kasi Bicol. Pag kailangan na natin mag-translate ng Bicol pag ako magsasalita ng Bicol. Kaya lang, napilitan ako. Pero yung biyahe, ang haba, sabi ko parang gusto ko mag-aeroplano ka na. Diba yun ang mga realidad kapag tumatanda ka na. Kahit na yun sa mga missions na maglakad ng malayo, meron kami sa Bohol, di ko alam kung maglalakad ng malayo. Ngayon pala, nag-iipon na kami 500 every Tuesday para lang makarating kami sa Bohol. Hindi mo na magagawa yung mga akyat. Hindi mo na ma-enjoy ang blessing ni Lord. Kapag bata ka ma, pinabayaan mo yung sarili mo lang ang nangihingin mo. You will not enjoy the blessings. Alam mo ba na, alam ba, ako binigyan ako ni kapatid ng masarap na pagkain because of my ministry. Yung masarap na pagkain na yun, hindi mo malalasahan yun. Ganon din si Lord. Si Lord ay nagbibigay. Si Lord ay nagre-reward. Hindi mo mararanasan yung joy na yun, kaya lagi kang malungkot. Kasi wala ka doon sa punto na sinusunod mo siya. Tandaan niyo po yun. Kaya palagi malungkot ang buhay natin. Gusto tayong pasayahin ni Lord. Pero kapatigas sa ulo natin.
Baka sa pagtanda, sa doon ka pala, ma-miss mo yung point ni Lord. Habang bata pa tayo, habang malakas pa tayo, gusto ni Lord ma-enjoy nyo yung blessing na gusto nyo bigyan. Amen po ba? Palakpakan nga natin. Letter B. Darating ang araw na malalagot ang kanilang pilak na nagdadala sa ilawang ito. Ang mayayaman, kaya Solomon, meron siya mga ganun. Ang lampara niya ay binto. At yung mga, di ba yung mga chandeliers, mga binibitin yan, yung mga mamahal, ganun yun ang dating yan. Babagsak ito at madudurog. This is a symbolic metaphor. Kasi ito, hindi basta mahinang bagay ang nilagay. Lace pa ito ng ginto. Ibig sabihin bakal ito. Pero kahit bakal yan, sabi, ang ibig iparating sa atin, darating din ang panahon ay babagsak. Ganon din sa mga nagmamalaki kay Lord. Mga kailangan. Isang pag-enjoy yung buhay. Okay. Diba? Those are fearful who think. Sabi ka ni Lord, hanggang. So, mamaya gabi, kukunin ko ang buhay. Hindi ko alam. Ako, na-stroke, hindi ko alam. Gusto na ko lang po ni Lord ang buhay. Kasi reklamo ako ng reklamo sa ministry. See? Pag tayo ay inis na inis sa pinapagawa ni Lord, may mangyayari! Pansin niyo ba yun? May mangyayari na hindi mo gusto. So that you will know. Kasabi ni Lord, ito ko anak, lumingon ka lang. Diba? Isang kaway mo lang ako anak. Ganon minsan pagparamdam natin Panginoon. Gusto niya disrupt yung mga ginagawa mo na i-enjoy mo. Kapalit! Si Lord. Ganon kakamahal ng Panginoon kung babalikan mo ang buhay mo. There are things na mangyayari at mangyayari. Because God loves you. Gusto ni Lord na kunin ang attention. Pero kapag nasanay ka na, ay hindi mo kailangan si Lord, may pera ka na. Yun ang mga danger. Kaya hindi lahat pinahiyaman ni Lord. It is so dangerous to have wealth in your life. Baka maging idol mo yan. Para hindi ka na makapaggawa sa basa ni Lord. Because you are protecting something na valuable sa'yo. Pero ang hindi mo nakikita, walang pwedeng magsuhol kay Lord kahit ilang malitang Indonesia, gintuan. Kapag papunta ka sa hell, no one can save you. It is only God that can save us. This is a symbolic metaphor for the fragility of life. Ano ibig sabihin ng fragility of life? Kahit malakas ka, pwede kang mawala ngayon. Kahit bata ka pa. Eh, yun lang ibig sabihin na ang fragile parang salamin na napakanipis. Di ba? Huwag mo lang masanggi. Aray. Di ba? Basa. Those are fragile things. Ang life natin ay gano'n. Ano ibig sabihin? Click! Isang moment lang, wala ka na kayo. Kung nasaan saan ka, ay, masarap pala dito. Ay, maganda pala dito. Wow! Diba? Gusto kong balikan ito. See, it's so fragile that you can always be deceived by your emotion. Life ay naman. Masaya dyan eh. Diyan mo na ako, Lord. Kaya mo na ako sa iyo. Okay. Those are the fragility of life. But the finality of death ay hindi ko alam. Pumunta ka sa sementeryo ng nakaraan, di ba? Meron nga doon, 1 year old, doon na. 10 years old, doon na. Kaya huwag ka magbalaki sa Lord, malakas ka pa. Kaya hindi ka pag may cancer na. Doon lang gusto maglingkod kay Lord. It is the selfish sapir. Diba? Kaya minsan hindi na pinapagaling ni Lord para manatili siya nananawagan sa ating Panginoon. Dahil pagka pinagaling sa ni Lord, babalik na naman
ang buhay niya sa malayong kayo. Alam niyo Lord yun. Amen po ba? Palampakan natin sa Lord. Urging believers and to remember and honor God. Diba? Remember, that's something. Kaya lang you have to honor God with your life. Kung narating mo na, yung 40 years old, diba? Narating mo na, kalagitnaan ng iyong buhay. Dapat marunong ka lang mag-honor the Lord. Because maraming hindi nakarating na 40 years old. Amen po ba? Palampakan natin si Lord. Diba? Before their life ends. Kailangan dumating sa punto ng buhay mo na wala ka nang iniisip kundi i-honor si Lord. Sundin ang ating Panginoon. Minsan, akala natin ang ating mga possessions ang magbibigay sa atin ng fulfillment sa buhay. Hindi ka ba nagtataka? Ang tao palagi yun ang pinagluluhunan. Sabi sa amin ng isang bumalik na teacher, Pastor, nung nasa trabaho ako, ang malaking kita. Pero halos alas 3 na ng umaga akong uuwi. At nagka-problema ko sa asawa ko. Ito gano'n. Hindi mo na napapahalaga yung asawa mo sa gabi, kailangan ka ng asawa mo. Pero nasa trabaho ka pa. Kaya nandito ako ngayon, Pastor. Kahit maliit ang sweldo. Ulang-ulang. Mahalaga pala ang mga. Amen po ba? Palagpakan natin si Lord. Ano ba? Kailan magising tayo sa ganung mga pamamaraan? People pursuing honor, pursuing praises of people, pursuing wealth, pursuing the luxury of time. Sinasayang mo lang kapatid yung 24 hours na binibigay sa inyo. If you are not using it to honor God and to serve the Lord. Kasi pinupursue mo yun kung saan ka masaya. Okay, Lord, dapat kahit nagagastusan ka, masaya ka. Kapag nakita mo nakangiti na yung mga taong ginastusan mo. Those are the transition of a better life with the Lord. When you see people smiling because of your life, because of your treatment, it is the transition of your life to recognize God in your life. Binibigyan ka ng pagkakataon ni Lord nang masaya ka sa ginagawa mo. Kaya huwag ka pong mag-atubili kung binibigyan ka ng pagkakataon ni Lord. Ang fulfillment ay hindi malaking ipon, makabili ka ng kotse, para magpagawa ka ng malaking bahay, kagaya sa Lord. That is not the fulfillment of life. Sometimes it distracts our task with the Lord. Kaya naalala ko tuloy, sabi ni Pastor, lang, bihis lang po natin lang para mababa lang ang udog, mababa lang ang down, iba wala pang down. Isip ko, tatlo lang may sasakay ko sa likod. Kung gawin ko abalsa, may dagdag na 2 kaluluwa. Paano na yun? Yung pala 2 kaluluwa na yun. Yung pala yung susunod na pastor dito. Hindi nyo ba naisip yan? Pwede nyo nakaisip na, palakpakan natin si Lord. Diba? Madalas kasi pumunta ko sa likod mga bata. Kami mga matataba dito kami sa gitna. Kaya yung mga maliliit o kayo sa likod. Diba? Pero yung mga bata ngayon. Di ba ako, mula sa pagkabata, wala rin akong ano sa Lord. Wala akong interest sa Lord. Ang gusto ko ay pagkamit ng 1 million at days of 45 to 50. Mali pala yung calculation ko. At days of 70 pala. Pakagala natin si Lord. Sabi ko, di ba natin hawak yung physical na 1 million? Bago lang yung inuupuan ko, 1 million yan, kaya gusto kong itago yan pag dumating ang malakas na bagyo. Kasi, gano'n ang cost niya, hindi po ba? Di mo man hawak yung titira na 1 million. Pero yung cost na binigay ni Lord sa iyo, tubad na yung pangalan. Kasi si Lord, marunong siya magregalo. Subukan niyo na ba magregalo sa mga kasalan?
gawin mo po yun. Pag hindi ka marunong magregalo sa mga may birthday at may kasalan, may problema ka. Kaya huwag ka magtaka kung hirap na hirap ka sa buhay. Kasi, baka hindi ka marunong mag-appreciate, mag-release ng binigay sa iyo ng Panginoon, huwag tayo maramot po kay Lord. Dapat nagregalo ka sa kasalan, binibigay mo yun kasi mahal mo si Lord. Kasi mahal din ni Lord yung tao yun eh. God so loved the world. Hindi lang ikaw. He gave His only begotten Son that whoever believes in Him. Kaya balikan niyo ang mga buhay ninyo. Pag-struggle kayo, ang masyado, hanggang ngayon, there's something wrong na hindi nyo pinibigay kay Lord. Kasi si Lord lahat gusto niyo bigay sa atin. Joy, peace, power, and wealth. Gusto niyo bigay ni Lord yan eh. Kaya lang, ang estimate natin kay Lord, pag hindi dumating sa ganitong panahon, hindi na maniniwala sa iyo. Ang galing natin, ano? Marami ako narinig ba? Pag hindi tinugon ni Lord, ayaw mo na. Aba, ikaw pa ni Lord, ikaw, hindi na si Jesus. Ikaw ba? Kulang ka kasi sa pag-aaral. Ang salita ng Diyos, ang unti-unting magbabago sa atin. Because it is so powerful. God's Word is the light. It has power to change our mind, to change our heart. Pero bakit hindi niyo kinakain? Kain kayo ng kain ng masasarap. Kaya lumabas na ang mga cholesterol sa ating buhay. Pati ko ba? Pero hindi natin dinadigest ang salita ng ating Panginoon. It's so powerful. Kayang baguhin ka kapatid ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Palagpakan natin sila. Minsan nakala natin ang ating mga possessions. Kaya palagi tayo nag-acquire. Alam mo yung bahay namin, 3 na. Sabi ko doon sa bahay ni tayo, kako lang yung mga, andyan, mga lupa nito, ipatatatlo na natin. Yung iba, pinagtapon nyo na. Yung iba, ayaw pa rin. Naalala ko rin si Nanay Linda. Ayaw nang patapon lahat yung mga nandun. Grabe. Mga matatanda may sa natin. Hindi mo ba? Possessions. Ang dami natin possession. May hindi na natin kailangan, ayaw pa natin pabigat. Hindi mo ba? Kasi akala natin, yung bibigay ng fulfillment ng buhay natin, hindi po. Dahil baka iyan pa ang dahilan kung bakit ka hindi mapapasukin ni Lord. Sabi ni Lord, what? Di ba may nagreklamo? Yun ang parable ni Jesus. Lord, bakit hindi noon? Sabi niya, kaya ako'y nagutom. Di mo ako pinakain. Ako'y walang damit. Di mo ako binigyan ng damit. Ako'y nagkasakit. Di mo ako dinanap. Pero ano naman the Lord? What you have done to these little brothers of mine? Kung dininay mo ang kapatid mo sa Panginoon, mga kandids niya, hindi ka nagpa-participate sa mga panawagan, then, yun po ang sasabihin sa iyo, Lord. Pinabayaan mo ang mga kapatid mo sa Panginoon sa panahon ng kanilang pangangailangan. You have not given at least part of what I have blessed you. Thank you, ba? Palagpakan natin si Lord. Kaya it is not about gaano kaliit ang blessing sa'yo ni Lord. Kaya kung 1,000 lang tinatanggap mo, hindi pinabibigay ni Lord sa iyo yung 1,000. Magbigay ka ng 100. Diba? That is giving sa need ni Lord. Kasi yun ang kailangan ni Lord. Kailangan ka ni Lord para doon sa mahal niya. Gusto niyang tumira rin sa heaven. Gusto niya rin ang bigyan ng magandang buhay na kagaya mo. But you denied, sabi ni Lord. Tinikasan mo. Lord, kulang pa nga sa akin ko. Hindi ka naniniwala na kaya magbigay sa iyo ni Lord ng sobra. That is believing. Kaya umaga, kung mahirap i-digest, paniwalaan nyo lang. Paniwalaan nyo lang. Keep on
bilirin para mapasukin tayo sa heaven. Letter C. Anong sabi doon sa verse 8? Napakawalang kabuluhan. Lahat ay napakawalang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral. Solomon having described the decline of aging body. Doon sa letter B natin. Mag-describe niya na ang katawan mo ay mag-i-age. Kaya habang malakas ka pa, habang kaya mo pang sumigaw ng hallelujah, gawin mo. So that people that may hear you will be revived because there is power in the Word of God na ating bibigkasin. It is so powerful that it can transform people kahit kung lalo na kung sila ay may problema. Describe the decline of aging body and the struggles in the preceding verses. Solomon reiterates that ang lahat ay napakawalang kabuluhan. Why pursue things na wala namang value sa eternity? Sana, kung doctorate ka at marami kang na-acquire, yun ang dahilan. Kaya bakit pumunta ron? Mag-open times. Yun ang dahilan kung bakit ka wala ko. Pansin mo yun? Those are the dangers. Kaya hindi basta pinagkakatiwala ni Lord. Kasi, baka yun ang dahilan. Para ikaw ay mawala ni Lord. Sige mo, pag marami ka ng pera, may kotse ka, di ko saan ka nakatulog. Ang dami mo ng schedules. Di mo na alam ang schedule mo, kay Lord. Mahala na doon. Mahala na sila doon. Nagbili na ako eh. Para pag nag-delegate ka, para okay ka na. Kaya ang puso mo, habang wala ka sa responsibilidad mo, kumusta ang puso? Iba nag-iiba na. Every time na wala ka, kasusunod, pwede na naman wala ka. Tandaan niyo po yun. Every time na hindi ka nagkakaroon ng panalangin, every day, kahit di ka manalangin, you feel good. Kasi wala naman nangyayari. Ayun mo ba? Palakpakan natin si Lord. Kaya nananalangin na namin, hindi bumabangga pa sa inuran ni Pastor. Hindi yung mga tao tutulong-tulong. Ma'am! Sabi ni Pastor, pinagka tayo. Ako, is ka lang. Ako bababa. Sir, pasensya na po. Nakaka-antok ako dahil mas trabaho kong gaba. Naku. Pero kung kalala, Pastor, ako hindi kita papahirapan. Lalo parang ko yan ay mga 5,000 or mga 3,500 ang participation nila pag tinagay ko sa ano yan, sa insurance. Punta tayo sa traffic para okay ka na. Sir, expire ako ay ang registro mo. Paano yan? Di tayo makapunta sa traffic na. Mawawa po kayo, sir. Diba? Siyempre, sinabi ko na sa kanya na pastor ako. Inuna ko na kagad yun para hindi ako makapagsalita ng kung ano. Diba? Deterrent na kagad yun eh. Diba? Dapat ganun tayo. Kailangan natin protect kagad si Lord sa buhay natin. Sabi ko, ay magkano ba pera mo dyan? 500 lang, sir. Naku naman. Sabi ko, saan naabot ang 500 mo? Sabi ko, dagdagan mo. Pag ba 1,000 lang may dagdag ko, 1,500. Kaya ayaw ko naman umiyak sa harapan ko. Sabi ko, sige na nga. Sabi ko, pastor, kahit huwag mo na pagbayarin, eh, huli na eh. Nakapag-usap na kayo, kahit huwag mo na pagbayarin na, kawawa naman. Hindi ka pa, nasabi ko na eh. So yun po yun. Pero nakagastos na ako na 5,000. Hindi pa ayos. Hindi pa ganda yung pagkakito. Kasi ginawa ko kaagad, pag umuulan, yung bagong buga ay kumukulubot. See? Pero ang masaya ko, napabigyan ko yung request niya. At hindi natin na i-down sa ating buhay. Dapat marunong tayong unawa sa mga taong nagkukulang sa atin. Yun ang hinihingi ni Lord. Why? Pinagpapasensya na naman tayo ni Lord eh, di ba? Eh kung ako ang Diyos, kaya marami ko lang binigyan ng lagnat. Kasi marami matigas ang ulo, kahit pinagpala ko na. Kaya ayaw pa rin bumalik ni Lord. Di ba? Pero siya yun eh. Hindi siya ulo. Kaya kung wala si Lord sa ating buhay,
life's purpose is found only in a relationship as Lord. Maraming tao alam may Diyos. Pero yung relationship niya sa Diyos is gamit lang niya si Lord. Kasangkapan lang niya si Lord. Ang relationship should be master and servant. That should be our relationship with the Lord. He is our Lord and we are His servant. Kaya dapat sabihin mo sa katabi, servant ka ni Lord. Huwag natin inuutusan si Lord. Huwag natin pinagtatatraman si Lord. Pag ganyan, Lord, ayaw mo na magsipag. Diba? Pag ganyan, Lord, hindi ka naman pala totoo sa buhay mo eh. Ayaw mo na. Diba? He should be Lord in everything. Whatever happens, kung wala ka ng pera, kaya ibalik ni Lord. Amen po ba? Palagpakan natin si Lord. Pangatlo, God is teaching you what is the whole duty of man. May duty ka pala kapatid. Sabi mo sa katabi mo. Tingnan mo sa mata. Baka naiinis ka. Diba? Ang ano natin, pumunta ka lang dito, inis ka ba dito? Kasi may duty tayo na kailangan natin ginagawa. Walang Kristiyano na hindi dapat alam yun. Otherwise, you will always suffer the consequence of sin. Tandaan niyo po yun. There's a consequence. What you saw is what you reap. Kung anong tinanim mo, ay aani mo. Kaya kung magalit kay Lord, inaani mo lang naman yung hindi mo pa sunod. Amen, di ba? Pag hindi ka sumunod sa batas trapiko, titikita ka. Huwag ka magalit doon sa nagtitiket. Kasi, yun ang consequence ng hindi natin pag-sunod. Ang consequence ng hindi natin na disobedience. When we plant disobedience, mag-aani ka ng bunga nun ng disobedience. Kaya ito yun. Lahat ng nalalaman ng mga aral ay tinuro niya sa mga tao. Pinag-aralan niya mabuti ang mga kasabihan ng Proverbs. At sinuko kung ito'y totoo. Mahaba kasi yung naging buhay ni Solomon. Kaya the teacher, King Solomon, was not only wise, but also a diligent teacher. Hindi ko tinawag para nakikinig ka lang palagi. You have to share the Word of God na sinasabi ng ating Panginoon. A diligent teacher. Kaya kami ni Pastor, kaya gusto namin kayo i-disciple para maturuan kayo kung paano yung i-share. Pero pag may discipleship, palaging abala sa maraming bagay. Minsan gusto ko sabihin ko sa akin, huwag na ba? Pero sabi ni Lord sa akin, ano ba? Hindi ka susunod? Susunod ko. Ay, pati mo ba? Hindi naman gano'n. Pero, kasi, yun ang katungkulan namin. Bilang pastor, akayin kayo sa tamang daan. You cannot be fulfilling God's purpose in your life kung wala kang binabahaginan. Para kang Dead Sea. Ano lang, itsura ng Dead Sea. Di ba ako nandun? Pero kaya bakit siya dead? Walang narusan. Yung dagat na yun. Walang lalabasan. Ganon ang isang taong makinig lang ng makinig hanggang makilalang andyan. Pero walang nilalabas. Tandaan niyo po yun. You are not called to be a hero. You are called to be a hearer and sharer. Si-share mo. Kung hindi ka hirap ka magsaulo ng talata, at least yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Dapat sinishare mo yun. Lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay tinuro niya sa mga tao. Pinag-aralan niya mabuti ang kasabihan at sinuro kung ito'y totoo. The teacher, King Solomon, was not only wise but also a diligent teacher who carefully compiled and arranged proverbs to share knowledge with others. Ang mga narinig ninyo ngayong umaga, tingnan mo yung kami mo, nakikinig ba? Ang narinig ninyo ngayong umaga ay kailangan namin ibahagi sa inyong mga tahanan.
Kasi sisingilin tayo ni Lord. Ito ang mga kasambahan. Una sa lahat sa inyong mga tahanan. Letter B. Hindi ang pag-share natin ganito sinabi. Paano may share yun? Pag-share mo yung Word of God ng paggalang sa magulang, nagalang mo siya. That is sharing what you have learned. Hindi mo kailangang basahan ang magulang mo ng Bible. Gawin mo yung natutunan mo. Tula, pagpadama ng pagmamahal. Hindi ka kailangan magsagulo ng talata. If you have understood what you read, what you heard and read, gawin mo, mas magaling matuto yung ating mga kasambahay. Kapag natutunan mong ipalaba, yung pagpapatawad sa mga mali, pagtanggap sa kanilang pagkakamali at pagkukulang, even when kapag lagi kang sinisigawan, kasabi mo, alam mo na yun, parang music na lang yan. Alam mo ba? Amen mo ba? Pagpangalanan si Lord. Yan po yung kailangan natin ginagawa. Mali ang akala natin na kailangan mo. Sa unoy mo nga, dapat din naman sa unoy. Kasi it is powerful. Kaya, ito ang letter B natin. Ang mga salita ng matalino ay matulis. Tulad ng tungkod na pagtaboy ng kawat. At in-describe dito yung shepherd. Ang mga shepherd kasi, yung sa dulo, baluktot. Pero yung dito sa matulis yun. Kasi may mga gamit yun. Panglaban sa leon, panglaban sa mga predators, panglaban sa mga magnanakaw na pwedeng magtangka sa buhay nila. At pagka may mga tatamad-tamad na mga sheep, lalo na yung mahiling magpakabusog. Ang mga sheep kasi, pag busog na yan, pag natihaya ng adulas, hindi na nila kayang bumangon. Kaya ganun din sa mga Kristiyanong pakinig ng pakinig, walang pinapractice din para silang mga tupa na malaki ang tiyan. Pagka nagkamali, hindi na makabalik kay Lord. Kaya maraming hindi na nakakabalik. Dahil nandito kayo, nakakabalik kayo. Palakpakan natin sila. Kaya, para hindi maiwan sa kawan, yung mga nasa huli, sinusundot ng konti ng tupa. Tatakbo na yun kasi nasasaktan yung pwede. Ay mga nanay, kinukurot sa puwet. Di ba? Di ba? Pinag-umurot pa ba ngayon? Hindi na nakapalahon namin ng gano'n. Di ba? Bisa ko! Kinukurot ng nanay. Di ba? Prodding people to take actions. Ano gagawin sa atin ni Lord? Makaranas ka ng masakit na ba? To prod you to go back to Him. Diba? Matulis na tungkol prodding people to take action. Tagal-tagal mo na ako. Palailan ang tandok mo, baka ng Dead Sea. Or to repent. To repent. Ito po ang pinaka-problema ng marami. They don't repent. Kaya, mamaya po, pwede natin tuloy. These are teachings that move us from place of comfort. Pupuntabi ka, di ba? Sa buhay mo, kaya ayaw mo pa pagalaw kay Lord. Or in action. Kasi, wala tayo sa action eh. Maraming nakinig, walang action. Pagpakantaan dito, balik sa bahay, balik sa trabaho, di ba lang mag-pray bago magtrabaho, di ba? Di ba lang mag-pray mga katrabaho, di ba? Sometimes, ganun tayo and most of the times. Kaya, ito po yun. These are teachings that move us from a place of comfort or inaction toward a better one. Ito ang gusto ng Panginoon, maging better ka. Kahapon, ito ka good. Bukas gusto ng Lord maging better ka. Amen mo ba?
Palagpakan natin si Lord. Serving as nails. Di ba, kahit gusto mong manatili ang isang bagay, kahit semento yan, ipapako mo. Serving as nails. Para kahit umalis ka, kahit ano gawin mo, nandun pa rin yung salita ng Diyos kasi ginawa mo. Kung nag-obey ka. Kapag hindi, ang problema mo is obedience, kailan pa isa-isa, pag-obey ka. Then namnamin mo yung benefits of obedience. Namnamin mo kung ano ang matatanggap mo kapalit ng iyong obedience. There are joys na dapat maranasan natin na gusto iparanas sa atin ng Panginoon. Serving as nails, securing truth in our minds. Kapag ginagawa mo kasi, nakasecure yun sa truth, yung truth na yun sa iyong minds. Mas parang nakapahakong yun doon. Pero pag hindi mo ginagawa, ganoon pa rin. Balik-balik ka lang dito. Makinig at parang ang Dead Sea. Ayaw ni Lord ng Dead Sea. Nakaranas ka pa ba ng conviction? Kapag narinig mo ang salita. Ito ang, ano natin, palatanda. Ito mga salita nito. Sa haba ng pinag-usapan natin, nakakaranas ka pa ba ng conviction? Tandaan niyo yun. Kapag yung napakinggan mo wala lang, then hindi ka ito makakapasok. Kapag narinig mo ang salita ng Diyos, dumarating pa ba sa punto ng buhay mo? As you hear His word, you are silently confessing your sins to the Lord. Ito po ang palatandaan na tayo po ay nag-respond positively to the Word of God. Kasi it empowers us. Kapag nag-confess ka, the Holy Spirit na ibinibigay sa iyo will be moving. Can move freely at magagawa niya yung hindi mo kaya gawin. Kaya huwag mo iniisip na ikaw ang gagawa. It is the Holy Spirit na dapat gumagawa sa atin. Pero pag wala kang confession, wala kang repentance, kasi ang conviction ay sa Holy Spirit. Pag hindi mo sa pinakinggan, then there is no conviction. Baka mainis ka pa sa preacher. Kasi naman, kaya naman siya. Kasi puti siya. Hindi lang niya alam kung ano nga nagkaroon. Hindi po ano. It is the Holy Spirit. Alam ni Holy Spirit kung ano ginagawa mo kapatid. Alam ng Diyos kung ano ang ginagawa natin kapatid. Kaya, sabi ko nga, kayo ba perfect na ang buhay niyo? Bakit wala kayo sa prayer? Do you have a perfect life? Para wala kang i-confess sa Lord? Ipanalangin? Hindi mo kailangan ang kapatid mo na ipanalangin? There's a problem in your understanding of God. And there will be a problem in your life na dadaan sa iyo so that you will know, I need you God. I need you Lord. Ang problem ay nagbabadya sa atin na tayo ay magbabalik sa ating Panginoon. Kasi kung wala ka ng problema, baka tuluyan mo lang hindi kailangan siguro. Amen po ba? Kaya magpasalamat ka kung may problema ka. Kasi you will go back to the Lord. Lalo na kung hindi mo kaya. Amen po ba? Para pagkakalan sa Lord. Kaya, as we worship the Lord, at sabi ko nga, pwede mo dabahin ang presensya ng Panginoon because God is everywhere. You can raise your hand. Ipuin mo ang Panginoon natin. In your mind, in your faith, in your spirit. Let your spirit feel the presence of the Holy Spirit. Pabalik-balik ka rito, hindi mararamdaman ng Holy Spirit. Then there is a problem in your belief. If you don't believe that the Holy Spirit is in our midst, hindi mo siya ahawakan. Yung patutunan. You will never raise your hands. Because ang paniniwala mo, malalim na siya. Hindi ko naman siya mararamdaman. Kaya lang dumating ka sa point na you are now convicted ng iyong mga mali sa buhay as you raise your hands. Kaya lang dumating ka sa point, Lord, yes, Lord.
Namiss kita, Panginoon. Salamat. Kailangan dumating ka doon sa punto na yan. Kaya pag-aralan niyo mabuti, kasi si Lord nangangako sa atin ng blessing. Kailangan confess natin ang sins. Kasi kung hindi natin kino-confess, hindi. Kaya that is why, konting, you're so powerless. Diba? You're so powerless. Ngayon, kung mahina ka sa emotion mo, sa galit, mararanasan mo, pag nagalit ka, nakapagsalita ka ng hindi maganda, the conviction of the Holy Spirit will make you cry. That is the true conviction. Kasi alam mo, nagkakamali ka naman. Kasi lumitaw naman yung kahinaan mo. Babalik at babalik yan to remind you that you need God to out your life. Amen po ba? Palagpagan natin si Lord. Pag tayo magpalaki na okay na kahapon o the last month, then you are okay now. Every day, you must be okay with the Lord. Kasi pwede kang araw-araw nagkukulang kayo. Wala pa perfect na tao, di ba? Every time you meet God, dapat nandun ang humble acceptance na, Lord, I have failed you yesterday. Di ba? I have failed you again, Lord. Pag wala yun, then there is no conviction. Nagmamagaling tayo kay Lord. We don't believe na sa paghaharap natin sa Kanya, gusto niya ay maayos ang kaharap niya. Gusto niya clean. Gusto niya maayos ang mga anak niyang maharap sa Kanya. A humble heart ang gusto ng ating Panginoon. Kaya napansin natin, dahil nang gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. May pagsusulit sa ating Panginoon. Tandaan natin po yun. God will judge every action, including secret deeds, whether good or bad. The verse also emphasizes that true meaning comes from relationship with God. Ang totoong meaning ng buhay, pag ginandap mo na ang relationship mo kay Lord, yun ang true meaning. Na siya ngayon ay Lord mo, dependent ka ngayon sa Kanya, then you have na tinuturuan ka ni Lord na magmahal sa iba. Tinuturuan ni Lord tayo ay to bear one another. Kailangan matanggap natin yun. True meaning comes from a relationship with God that a future judgment awaits all humanity for its actions. Let us silently confess our sins and shortcomings. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa tayo perfect. Hindi tayo perfect. Kaya we need to confess our imperfections without the Lord. Kaya bago ako magtapos, mananalangin tayo kung sa sarili natin. Hindi ba panalangin natin yung bagyo? Tandaan ninyo, nakikinig si Lord sa kanyang mga anak. Nakikinig si Lord sa kanyang mga anak na nagpapalinis sa kanya. Sabi ni Lord, pag lumalapit kayo sa akin, you must have that clean hands sa harapan ko, sabi na natin, Panginoon. Kaya tumayo po tayo sa ating application, conclusion, bago natin ipanalangin ang sarili natin. We have to acknowledge God's supremacy. Huwag tayo supreme kay Lord. Huwag tayo mas marunong kay Lord. Di ba? Acknowledge God's supremacy. Ano ba yung inuutos niya? Ano ba yung pinatandaan niya sa buhay natin? Huwag mo sabihin, Lord, bakit ako? Bakit ako, Lord? Bakit ganito? Bakit nangyayari, Lord? Don't ask questions with God. Hindi mo kailanman nagkamali ang Panginoon. Kahit magkaroon ng dilubyo, kahit magkaroon ng napakaraming baha, hindi nagkamali si Lord ng kanyang mga desisyon. Ang Diyos natin ay palaging supreme. Ang kanyang authority, God is the creator and judge. Ang totoong purpose and joy comes from a true relationship with our Creator. Ano bang true relationship? Ang relationship natin must be that we are dependent on the Lord. Hindi ang relation natin ay tayo yung supreme kay Lord. Na tayo nangihingi kay Lord. Lord, kailangan ko ng ganito. Kailangan ko ng ganito. Tapos pag hindi binigay, magagalit tayo kasi
para tayo supreme. No. Kahit nangingi ka, kung hindi pa binigay ni Lord, you have to admit, Lord, yes, Lord, ayaw mo pang ibigay sa akin. Ayaw mo pang ibigay sa akin yun. Diba? That is the true relationship na dapat natin kinikilala ng ating Panginoon. True purpose and joy comes from true relationship with our Creator and obedience to His laws. Pansinin niyo po, kung nasa iyo ba ng Espiritu, the Holy Spirit will point out to you yung mga hindi mo sinusunod na mga salita niya na pinapagawa sa akin. And kaya mababa ang ating loob, pwedeng gamitin niya ang kapatid mo sa Panginoon. Pag pinuna ka ng kapatid mo sa Panginoon, huwag kang magalit sa kanya. Bumalik ka kay Lord. Ginamit lang siya na instrumento ni Lord para i-check ka sa iyong mga pagkukulangan, pagkakamali. Kaya dapat wala tayong mga sisihan sa ating mga pumupuna sa atin. Kasi ginamit lang sila ni Lord para i-remind ka. Habang maawit ang praise team natin, damdamin natin, napabayaan na ba natin ang faith natin? Pumupunta na lang ba tayo for the sake? Kasi Sunday ngayon. Pagdamanaling ba tayo? Interesado tayo maramdaman ang kanyang presensya. As we sing, as we worship, yung bang gusto mo maramdaman ang presensya ng Holy Spirit? Kung hindi, ngayon ay gawin mo pa. Let your desire this morning is to touch and to feel His presence. Kung kailan man hindi mo pa naranasan, ngayon umaga, iparamdam sa iyo ng Lord. Have faith in the Lord. Dahil mahal tayo ng ating Panginoon. You are great. The joy
encourage ko kayo na lahat tayo ay lumuhod sa Panginoon. Kasi grabe po itong bagyo na ito. Nais natin Diyos ay ma-persuade kami na ilihis ang bagyo. Hindi tayo